Napagkasundoan po kasi namin ni Jacob, Mami, na hindi ako hihinto sa pagtatrabaho. Ayoko po kasing iasa sa kanyang lahat ng pangangailangan ko. Gusto ko din pong paghirapan lahat ng maaabot ko sa buhay. Ayoko po kasing isipin ng mga tao na kaya lang ako napunta sa mataas na posisyon ay dahil sa asawa ko si Jacob. Kaya nga po hindi namin kaagad pinasabing tungkol sa aming kasal. Sagot naman ni Kim kay Mami. Seryoso to sa lahat ng salitang kanyang binitawan. Kaya naman bilib talaga ako sa iyo, Iha. Sa totoo, kung iba lang, aabusuhin niyo na mayroon ngang si Jacob. Kaya siguro humaling na humaling sa iyo tong si Jacob eh. Sagot naman ni Mami. Sa pagkakataong ito, tila bumaliktad ang sitwasyon. Mukhang ako naman ang malalagay sa hot seat, kaya naman binago kong aming usapan. Mami, after ng lunch natin, mga 5 or 6 p.m., pupunta tayo sa Mabarakia, yung mga bilihan ng gold na binanggit ko sa inyo. May available din silang gold bar para sa koleksyon nyo. Sabi ko dito, napataas ang kilay kong ngumiti kay Kim. Natawa na lang siya sa akin dahil naiintindihan na niya ang aking ginawa. Sige anak, may hinahanap din akong design ng alahas na gusto ko. Sagot niya sa akin. Makalipas ang 1 oras sa pagmamaneho, ay nakadating na kami sa aming villa. Nagustuhan namin ni Mami ang kinuha kong bahay para kay Kim. Kahit kasi nasa gitnang silangan kami, ay pumili ako ng bahay na may garden at tanim ng mga halaman para maging presko ang aming paligid. Mabilis lang kami nagpalit ng aming mga damit upang maginhawaan kami sa bahay. Masyado pa rin kasing mainit dahil summer ngayon, kaya naman kahit matapos kaming kumain, ay may ilang oras pa kami mag-siesta bago kami tumuloy sa pagpunta sa mga gold shop. Kim POV. Nauna kami ni Jacob sa ibaba para maghanda na ng aming kakainin. Bumaba na din si Mami at Daddy. Dumiretso si Mami sa akin sa kusina. Chuchu, dun ka na Jacob sa Daddy mo. Magbabanding muna kami ni Kim. Pagtataboy sa akin ni Mami. Marahan pa niya akong itinulak habang sinasabi yon. Mami, magtatampo na talaga ako sa'yo. Mukhang itinatakwil mo na ako. Pabirong wika ni Jacob kay Mami bago tutuluyang nagtungo kay Daddy sa may garden na abalang tinitingnan ng halaman naming dates cactus. Naiwan kaming dalawa ni Mami Samantha sa kusina. Abala ako sa paglalagay ng mga serving plate ng aking mga hinanda kanina na magsimulang magkwento si Mami sa akin. Kim, thank you for coming to Jacob Life. Sabi ni Mami sa akin. Tiningnan ko siya at nakita ko at naramdaman ko sa kanyang boses ang pagiging seryoso. Ha? Bakit naman po? Nagtataka kong tanong sa kanya. Alam mo bang kung hindi lang dahil sa'yo, ay hindi ko na alam ang direksyon ng buhay niyang si Jacob. Kaya nga kahit kanino na lang ina-arrange ko para makapagpakasal yan. Pero nakita ko ang laking pagbabago ni Jacob pagmula nung ipakilala kanya bilang asawa niya. Tila may laman ang salitang binitawan ni Mami sa akin. Huminto ako sa aking ginagawa at humarap ako sa kanya upang malinaw kong kanyang mga nais sabihin. Ano pong ibig niyong sabihin? Kim, Iha. Kinapitan ni Mami ang aking kamay. Tanaw naman mula sa window size ng bintana sa kusina sina Jacob. Tinitigan niya ako ng mata sa mata. Hindi kami galit sa iyo ni Daddy Alfred mo. Natutuwa nga kami sa malaking pagbabago na gawa mo para sa anak namin. Kilala namin si Jacob. Anak namin yan eh. Kaya alam namin kung anong ginagawa niyo. Natulala naman ako dahil parang alam ko nang ibig sabihin ni Mami Samantha sa akin. Kim, alam namin hindi taga kayo kasal bilang nagmamahalan. Alam namin ni Alfred na si Jacob ang may pakana ng lahat ng setup na to. Pero alam din namin hindi na taga basta to setup para kay Jacob. Mahal na mahal ka ni Jacob sa mga sandaling to. Ngayon inasisiguro namin. Alam mo ba Kim, kung bakit kanya pinilit na ituloy ang inyong kasal? Hindi ako nakapagsalita pero napailing ako sa tanong ni Mami. Nangingilid ang luha ko sa mga sandaling yon. Dahil kondisyon namin ng kanyang daddy na ibibigay namin sa kanya ang property namin sa LA na may sentimental value para sa kanya. Mahal niya ang lugar na yon, pero nang ibibigay namin yun sa kanya, dahil sa legal naman ang inyong kasal,
ay tinanggihan na niya to. Hindi niya tinanggap ang property na yon dahil hindi daw niya kailangan ng kahit na anong reward sa pagpapakasal niyo. Isa pa, walang kahit na isang babaeng pinakilala sa amin ni Jacob. Bukod tanging ikaw lang. Kaya nagtataka kami ng daddy niya. Nagpaimbestiga kami sa totoong estado ng kasal niyo. Napag-alaman naming nakipagkasundo ko kay Jacob dahil wala ka ng choice. Seryosong pagkakasabi sa akin ni Mommy. Tuluyan ng lumaglag ang aking luha. Nag-uunahan na tong pumatak sa aking muka. Napayuko ako sa sobrang hiya sa Mommy ni Jacob. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung anong eksplanasyon ng aking gagawin. Alam ko nagsimula kami sa hindi tama, pero gusto ko na si Jacob ngayon. Aminin ko man o sa hindi. Kinapitan niya ang aking baba upang iangat ang aking muka. Pinahida ng mga daliri ni Mommy ang aking mga luha. Huwag kang matakot, wala kaming gagawin. Sa totoo lang, ang gusto naming mangyari ipagpatuloy mo pagiging asawa kay Jacob. Nakikita kong puno na kayo ng pagmamahal para sa isa't isa. Kung maaari lang iha, nagawin na niyong totoong inyong kasal. Alam kong isa ka mabuting asawa at magiging responsableng ina para sa iyong pamilya. Bilib ako sa dedikasyon mo sa pagkakaroon ng sariling kinikita, kahit na hindi mo naman kailangan. Kinapitan niyang muli ang aking kamay. Nadadala mo sa maganda si Jacob. Ngayon ay nagkakadireksyon ng kanyang mga ginagawa. Noon pa man, ay successful na si Jacob sa larangan ng pagnenegosyo. Pero walang kaplano-plano mag-asawa yung si Jacob. Not until dumating ka sa buhay niya. Palagi siyang aligaga tuwing hindi kayo magkasama, kaya nga pabalik-balik siya dito sa Kuwait para makasama ka. Ituloy mo sana ang pagkuha ng branch niya sa Italy. Magandang oportunidad yun para sa inyong career. Sabi pa ni Mommy sa akin. Mommy, pasensya na po. Hindi ko naman po taga-intensyon na mapunta sa ganitong sitwasyon. Nahihiya nga po ako sa inyo dahil sa sobrang bait mo sa akin. Natatakot kong sagot kay Mommy Samantha. Huwag ka nang umiyak. Maghilamos ka na. Baka makita ka pa ni Jacob. Iha, tandaan mo. Masaya ako dahil ikaw napili ng aking anak. Alam mo bang siya ang namilit sa amin para puntahan kayo dito ngayon para makapag-banding tayo? Hindi ginagawa yan ng anak ko sa kahit ng sinong babaeng nakadate niya. Kaya alam ko may espesyal na pagtangi sa iyo ang aking anak. Sabi pa sa akin ni Mommy. Sana Kim, kahit na matapos ang naging usapan niyo, ay gawin niyo ng totohanan ng lahat. Nakangiting sabi ni Mommy sa akin. Salamat po, Mommy. Natouch ako sa mga nalaman ko ngayon, kahit na alam na pala noon pa nila Mommy ang tungkol sa totoong estado ng pagsasama namin ni Jacob, ay hindi nila ako hinusgahan at kinamuhian. Napatingin ako kay Jacob. Kumaway naman to sa amin na makita niya akong nakatingin sa kanya. Kumaway lang din ako pabalik sa kanya at ngumiti. Wala naman po sa akin ang desisyon, Mommy. Ayoko ding umasan dahil ayoko masaktan muli. Pero salamat po. Dahil hindi kayo nagalit sa akin sa mga nalaman nyo. Nakakapit ang aking kamay sa kamay ni Mommy habang sinasabi ko yon. Matapos namin mag-ayos na makakain, ay tinawag na namin sila Jacob sa loob. Masaya kami nagsalo-salo ng aming tanghalian. Sarap na sarap sila Mommy sa hinayin ko para sa aming tanghalian. Hindi naman kami umalis kaagad dahil sa init ng panahon. Nagpalipas pa kami ng ilang oras bago kami pumunta sa Mubarakia para sa pagbili ng gold items na nais niyang idagdag sa kanyang koleksyon. Sige, magpahinga muna tayo. Mamaya na lang tayong umalis mga 6 p.m. para lipas ng init. Ang init pala ng panahon dito sa Kuwait. Sabi ni Mommy sa amin. Mainit na nga po ngayon kaya mahirap lumabas na maaga pa. Sige po, mag-aayos na lang kami bago mag 6 p.m. Magpahinga na din po muna kayo. Sagot ko naman kay Mommy. Jacob POV. Pagdating namin ng bahay, ay nakaramdam na ako na may kakaiba sa naging gawin ng aking mga magulang. Nakukonfirm ako to nang ipagtabuyan ako ni Mommy sa kusina at itulak ako sa kanaroroonan ni Daddy. Alam ko may naisabihin sa akin ng mga magulang ko. Hindi nila gawain ng mga alam sa personal na buhay ko. Gayon din sa akin desisyon. Pero sa pagkakataong to,
ay minasabi sila sa akin. Jacob, alam mo naman na hindi kami nakikialam ng mami mo sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Alam mo din kung gaano kami ka-proud ng mami sa lahat ng achievements mo sa buhay. Saksi din kami kung gaano ka ka-successful. Alam kong hindi mo gustong pag-uusap ang tungkol sa buhay pag-ibig mo. Kaya nga wala ni isang babae kami nakilala sa mga nakakadate mo. Seryosong sabi sa akin ni Daddy. Alam kong espesyal para sa iyo si Kim. Dahil nakita namin ang malaking pagbabago sa iyo. Nakita namin kung paano ka naging dedikado sa pagiging asawa kay Kim. Ano pong ibig sabihin niyo, Dad? Maang-maangan kong tanong sa kanya. Jacob, tinapik ni Daddy ang balikat. Alam namin ng mami mo tungkol sa kontrata ng inyong kasal. Hindi kami galit ng mami mo. Sa totoo lang, gustong-gusto namin si Kim para sa iyo. Dahil hindi abusado ang babaeng niya pangasawa mo. Marunong siya sa buhay. At hindi niya inaasa sa iyo ang lahat. Kahit pa kaya mo namang ibigay ang lahat sa kanya, kahit na hindi pa siya magtrabaho. Habang may panahon pa, itama mong pagkakamaling na simulan niyo. Nakita namin ang mami mong pagmamahal niyo sa isa't isa. Sagot naman sa akin ni Daddy. Tumango lang ako kay Daddy. Hindi na ako nakasagot pa sa kanya. Tumingin naman ako sa kinaroroonan ni Kim. Kumaway ako sa kanya at ngumiti na magtama ang aming mga paningin. Nasa kanya-kanyang silid na namin kami na maisip ko na pag-usapan namin ni Daddy sa garden. Habang nakahiga sa aking mga bisig si Kim at hinahaplos ko ang kanyang ulo, ay napapaisip ako sa mga sinasabi sa akin ni Daddy. Nanginginang ang mga mata ni Mommy na magpunta kami sa sikat na gold shop town sa Kuwait, ang Mubarakiya. Makikita ang hele-helerang shop sa mga ginto, mula maliliit hanggang sa sobrang malalaking tipak ng ginto ay matatagpuan dito. Pagpasok namin sa suki kong tindahan, ay hindi magkandamayo ang pagpili si Mami sa mga alahas na nais niyang bilhin. Kim, tingnan mo nga to, isukat mo nga. Inabot ni Mami ang isang set ng jewelry na may mga diamante. Hindi naman makatanggi si Kim dahil pinatalikod na siya ni Mami. Ayan, bagay na bagay sa'yo. Pakidagdag to sa kukunin ko. Casual na pagkakasabi ni Mami. Ma'am, yung pong gold bar na request nyo, kinukuha lang po sa vault. Mamaya din po ilalabas na yun ng mga boss namin. Sabi ng sales lady. Nilatagan naman niya pa ng iba't ibang klaseng alahas si Mami. Halos lahat ng ipakita sa kanya ay kinukuha niya. Hindi na ako magtataka kay Mami dahil mahilig talaga siya mangolekta ng mga alahas. Jacob, sobra naman ata itong binibigay ni Mami sa akin. Awatin mo na si Mami, please. Bumubulong niya sabi sa akin ni Kim. Nahihiya siya sa dami ng set ng alahas na binibili ni Mami para sa kanya. Sorry, gusto ka talaga ni Mami as a daughter-in-law. Wala akong magagawa. Ngayon ko lang din nakita si Mami na mamili ng ganito kadami. Nang aasar kong sagot sa kanya. Dito muna kami ni Daddy, ititingnan lang muna ako. Nagpaalam kami ni Daddy at humiwalay sa kanila. Ilang tindahan din ng alahasan ng aming napasok bago ko nakitang hinahanap kong singsing na babagay sa malakandilang daliri ni Kim. You make me even more proud of you, Jacob. Napapataki pa siya sa aking balikat habang sinasabi yon. Tiningnan ko namang mabuti ang singsing na aking napili. Isa itong pink stone solitaire diamond ring na may laking 59.60 carat oval shape fancy vivid pink type. May diamond sa gitna nito. Napapangiti ako sa ganda nitong singsing na ito kahit ako ay nabighani dito. Binilhan ko din siya ng isang Rolex watch. Napili ko ay Lady Date watch sa kanilang Oyster Collection. Napakaganda nito. Perfect match na napili kong singsing. Color rose gold ang rilong ito na may diamante na mga setting ng ginto. Dad, sana magustuhan ni Kim ang inihanda ko para sa kanya. Ninenervyos kong sabi sa aking ama. Kita mo nga naman ang isang Jacob Salvador, ninenervyos. Panay ang pagtawa ni Daddy sa akin bilang pangaasar. I like Kim. Ngayon lang kitang nakitang natakot na gawin ng isang bagay. Ikukwento ko to sa mami mo. Napapakamot na lang ako sa aking ulo sa kakatawa ni Daddy. Ilang segundo lang ay biglang naging seryoso naman ang mukha nito.
Huwag ka mag-alala, Jacob. Magugustuhan niya yan, basta galing sa puso mo. Baka nga magselos ang mami mo pag nakitang singsing na yan. Naku, baka magpabil din sa akin yon. Basta Jacob, ang may papayo ko lang sa'yo. Huwag mo nang hayaang mawala sa'yo si Kim. Daig pa niyang kahit na anong precious gem sa mundo. One of a kind. Natuwa naman ako sa naging reaksyon ni Daddy. Hindi ko inaasahan na ganito nila tatanggapin si Kim sa pamilya namin. Nagtungo na kami pabalik nila Mommy, pero tinago na muna namin ang aking binili sa sakyan. Hindi pa to ang tamang pagkakataon para ibigay to kay Kim. Bukas ng gabi pa ang takdang oras na aking pinanano para ibigay to. Na-excite na kinakabahan ako sa aking gagawin para mamaya. Kim POV. Halos isang oras din kami nagpaikot-ikot ni Mommy. Halos bilhin na niya ang lahat ng kanyang nakikita. Sa tansya ko, ay humigit kumulang nasa 500,000 KD ang kanyang napamili. O humigit kumulang na nasa 90 million ang nabili ni Mommy, kasama yung gold bar na kanyang napili. Mommy, Kim, wag na rin tayo magtagal mamaya. Mamaya flightan natin pa Dubai. Pag-aaya ko kila Mommy. Tamang-tama, Jacob. Gusto kong pumunta ng Sahara Desert. Saka mabisita na din ang unit mo sa Burj Khalifa. Ang tagal mo nang nabili yun. Pero ni minsan hindi pa namin nabibisita yon. Excited din ako. Meron daw limited edition sa LV ng bag na hinahanap ko. Nakangiting tugo ni Mommy. Mahilig talaga itong mamili ng mga luxury items na pinamamahal niya at binebenta sa mga auction. Wise spender si Mommy kung tagarian siya nila Daddy. Naku Samantha, pagdating taga sa pagsha-shopping, buhay na buhay ang katawan mo. Huwag mo nga hawaan si Kim ng ganyan ang ugali mo. Pangaasar ni Daddy kay Mommy. Hindi naman napipikon si Mommy kay Daddy dahil sabi ni Jacob, bago pa man sila naging magkarelasyon noon, ay magkababata na sila. Kilala na nilang isa't isa. Kim, magdala ka din ng mga formal dress mo dahil may event tayong a-attendan. Sakto din para maigala din natin sila Mommy sa Sahara Desert. 3 days lang tayo doon dahil kailangan na nating lumipat papuntang Italy. Pinapahanda ko ng bahay natin doon. Sabi ni Jacob sa akin. Okay Jacob, meron pa naman akong damit sa bahay, yun na lang susuotin ko. Sagot ko naman. No Kim, hayaan mo ako nang bahala. Minessage ko na din naman yung manager ng Gucci. May pipick upin lang tayo sa Venice mamaya. Nakangiting sabi ni Jacob. Humalik pa ito sa ulo ko, kaya naman naging tampulan kami ng pangaasar ng aking mga in-laws. Natapos ang aming gabi na punong-puno ng tawanan. Ito ang unang beses na nakapasok ako sa loob ng unit ng Burj Khalifa. Manghang-mangha ako sa ganda nito sa loob. Sa ilang taon kong nanirahan sa Dubai ni minsan, ay hindi pumasok sa isip ko na balang araw ay magkakaroon ako ng isang unit sa loob nito. At hindi lang basta unit, dahil pagmamay-ari ni Jacob ang isang penthouse dito. Laking gulat ko nang i-check ko ang presyo ng penthouse na to. Nakakalula ang presyo nitong humigit kumulang 216 to 220 million pesos ang halaga. Pero taga namang kaaya-ayang itsura nito, kaya siguro to ganun kamahal. Napaka-unique ng layout nito mula sa loob. Mayroong 4 bedrooms, 6 bathrooms. May sarili din tong pool at gym ang aming unit. Sa lawak nito ay wala kami makikitang mga haligi, kaya naman lalong lumalawak ang itsura nito. Pagpasok pa lang ay bumungad na sa amin ang napakagandang tanawin. Ang UAE, ang buong unit namin ay napapalibutan ng full-size wall window. Halos puti at brown ang motif ng unit ni Jacob na yon. Makikita kung gaano to ka-OZ pagdating sa mga gamit. Mahilig pala si Jacob sa mga art. Anas ko sa aking sarili na makita ko sa kanyang wall ang mga masterpiece mula sa mga kilalang artist. Kim, sige na, magbihis ka na, magtatakip silim na. At 7 PM mag-start ng event na pupuntahan natin. Huwag kang pahuhuli. Malambing yung bulong sa akin habang nakayapo siya sa aking bewang mula sa akin likuran. Naabutan niya akong nakatayo sa harapan ng full-size window mula sa aming silid. Namangha kasi ako dahil kitang-kita ang pagkulay orange na buong city mula sa liwanag ng papalubog na araw.
Ngayon ko lang na-appreciate ang kagandahan ng Middle East sa gabi dahil sa view na ito mula sa aming penthouse. Hinawakan ko naman ang kanyang braso at humilig ang aking ulo sa kanyang dibdib. Malambing ko siyang sinagot. Yes, Jacob. Ang sarap sa ganitong pakiramdam. Naglalamping kong sabi sa kanya. Matapos maligo ay nag-ayos na ako. Ganon din si Jacob at sina Mommy. Suot ni Mommy ang itim na damit niya mula sa Gucci na may makikinang na beads sa buong palibot nito. Tila sasayaw siya sa isang ballroom sa kanyang suot. Mayroon din siyang inilagay na dekorasyon, tila feathers sa kanyang ulo. Kinarnyohan nito na nagkikinang mga alahas. Namamangha ko kay Mommy. Sa edad niyang to, ay makikita ang pagiging elite niya. Makikita taga sa kanyang taste ang pagiging miyembro ng mga taga-alta syudad. Hinanap ng aking mata si Jacob, pero hindi ko na tumatagpuan nang ako ay matapos na mag-ayos at magbihis. Iha, nauna na sila Jacob at Daddy Alfred mo. Doon na lang daw nila tayo hintayin sa event place. Nakangiting sabi sa akin ni Mommy. Wow, Iha, you look spectacular. Sabi niya sa akin na makita niya ako. Napakaganda mo. No wonder na patay si Jacob. Pangaasar ni Mommy sa akin. Naku Mommy, kayo nga din po. Stunning kayo sa suot nyo. Lalo po kayong gumanda. Sagot ko sa kanya. Tila nahihiya pa at mahinghing tumawa si Mommy. Sa kilos at pananalita niya, ay mayahambing ko siya kay Lucy Torres. Napakalambing at soft-spoken. Tipo ng taong parang hindi marunong magalit. Sige po Mommy, sunod na po tayo sa kanila. Mag 7 PM na din po. Sabi ko kay Mommy. Pagdating namin sa event area, ay kasabayan naming nagsidatingan ang mga royal family ng Dubai. Kilala ko mga to dahil napapanood ko sila sa mga balita sa TV. Hindi ako makapaniwala na ito palang event na sinasabi ni Jacob. Isang auction ng mga elite person at part ng royal family sa Middle East. Nanlalaki ang aking mga mata, nakasabayan naming maglakad papasok sa lobby. Pagdating sa entrance door, ay makikitang higpit ang seguridad. Madaming taga-Dubai police at mga guard mula sa pintuan nito. Hindi basta-basta makakapasok ang kahit na sino man kung wala itong imbitasyon. Pagdating sa aming term, ay hindi na nagpakita ng imbitasyon si Mommy. Dito ko lang nalaman na ang pamilya pala ni Jacob ang host sa event na ito. Noong una, ang alam ko lamang ay mayaman si Jacob. Pero hindi ko in-expect na ganito pala siya kayaman. Naka-level niya ang mga royal kayamanan. Naka-level niya ang mga royal family ng Middle East at ibang European countries. Ngayon ko naintindihan kung bakit ganun kabilis sa mga pagbukas sa mga bagong businesses saan mang parte ng mundo. Hi Jacob, you are full of surprise. Napapangiti kong ana sa aking sarili. Pagpasok namin sa loob, ay isa-isa akong pinakilala ni Mommy sa mga guest nila. Nahihiyaman ako, pero nandito na to. Magalang kong binabati ang lahat ng aking nakakadaupang palad. Pero hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin nakikita si Jacob. Parang na akong lalamunin ng lupa sa hiya. Mga prince and princess, hari at reyna, mga elite people all over the world ay nakidalo para sa auction na yon. Ngayon ko na-realize kung bakit fan si Mommy ng mga vintage item, pati na ng mga high-end jewelries. Dahil pala sa sinama-sama niya ang mga to sa auction. Nakakabilib ang pamilya ni Jacob. Kahit ganito sila kayaman, ay napaka-humble at down-to-earth nila. Pero syempre, makikita pa rin sa kanilang pananamit at gamit ang pagiging mayaman nila. Nagsimula na ang bidding, naluluha ako sa mga halagang binibitawan ng mga bisitang dumalo para sa event na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakadalo ako sa ganitong klaseng event. Bago magsarang event, ay isang matinding pasabog ang ginawa ni Jacob. Isang kaganapang hindi ko inaasahang mangyari sa buong buhay ko.